Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Sabihin mo sa iyong katabi, ang araw na ito ay pambihira sa lahat ng mga araw dahil ang pagpapala ko ay napakalaki kaya hindi ko pwedeng ikwento sa iyo. Amen. Dahil malaki nga kaya hindi mo ito maipapaliwanag. Pero yan ay nasa iyo. Amen. Kaya nga po, napakahalaga na tayo mabuhay lagi sa pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Kaya po ba'y naniniwala na malaki ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay? Amen. Ako rin. Kaya napakahalaga po. Believe and work what you believe, then increase your expectation. Yun po yung huling 14 na gabi sa ating Nights of Revival. Obedience brought us to this finest moment. Sabihin mo, it's still halftime. Ang ibig sabihin, kung bigo ka ngayon at sa mga nakaraan, may pagkakataon ka ngayong magsimula sa second half. Amen? At yung second half, puro tagumpay po yan. Hayaan ninyo simulan ko ang bago ang mensahe. Tungkol sa isang lalaki na ang apelyido niya ay si Spiegel at ang coach niya ay si Coach Price, 1929. Nung first half ng football game, etong si Spiegel, sa sobrang tapang niya, walang makahadlang sa kanya, dala niya yung bola. Ang galing niyang sumipa ng bola. At hinarangan siya ng kanyang mga kasamahan. Nagulat siya dahil ang kalaban niya ay kanyang mga kasamahan dahil mali yung goal na pupuntahan niya. Papunta sa kalaban, ay tayang score. At so, napigilan siya. At pagkatapos ng first half, sa dugout, hindi siya makatingin sa kanyang mga co-players at sa kanya, lalo na sa kanyang coach, tinatakpan niya ang kanyang mukha. At sabi ng coach, sa second half, ang maglalaro ay yung naglaro ng first half. At pumunta na sa football field ang mga naglalaro. Pero naiwan si Spiegel. At ang sabi niya, nahihiya ako sa iyo, coach. Kaya wala na akong mukha na ipakikita pa pati sa aking mga kasamahan. At ang sabi ng coach, ni Coach Price, ang sabi niya, Spiegel, ako ang sundin mo dahil first half pa lang naman yon. Kaya simula kang maglaro. At alam nyo, ang football po napakahirap na umiscore. Pero sa buong laban ng kanilang university, yun ang kauna-unahang laban. Naggrabe ang ginawa ni Spiegel. Yung lakas niya ng first half, inilagay niya sa tamang goal. At sila po ay nag-champion. Kaya nais ko pong ipaunawa sa bawat isa na it is a matter of attitude. Success is a matter of attitude. It is either positive or negative. At may isang babae na lumahok sa marathon at natapos niya ang marathon. At siya ay sumali ulit sa swimming at bagamat siya ay bigo nung unang tatlong paglahok niya sa swimming, pero hindi nawala ang hamon sa kanya na lumahok ulit sa swimming. At ang isang napakaganda sa kanya, kahit siya ay natatalo, hindi nawawala ang kanyang pagpapanibagong sigla.
At siya ay napakahusay nung panahon niya dahil siya ay napakahusay na typist. 40 words per minute. At yun po, kung alam ng isang may secretarial job, mabilis na po yung 40 minutes nung panahong una. Pero ang isang napakaganda dito, wala siyang 2 kamay. At ang ginagamit niya ay yung 2 daliri lang ng kanyang paa sa pag-type. Success is a matter of positive attitude. So bow down your head and let us pray. So handa ka nang tumanggap ng mensahe. Dahil ikaw ay may 2 kamay, may 2 paa. Amen? O Diyos aming Ama, muli ang pag-asa namin ay ikaw. At maluwalhating tuloy-tuloy ang banal at dakila mong pangalan sapagkat hindi kami, kundi ikaw, ang siyang magsasagawa ng iyong plano. Kaya't ibuhos mo ang lahat-lahat sa bawat isa na narito ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang teksto po natin ay John 15:16, prominente at alam ng lahat, pero laging tandaan po natin, mapalad ang bumabasa ng salita ng Diyos, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos, ang higit na pinagpala ay ang nagsasabuhay nito. Blessed are those who read and those who hear, but more blessed are those that live according to the word. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you or appointed you that you should go and bring forth fruits, and that your fruits should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Ang sikreto po para ikaw ay magtagumpay. Whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Pansinin po natin yung word na that. Ito po ay tumutukoy sa unang dapat na iyong tayuan. Remember this, that without failures, no man can attain to the height of success. Pag wala pong kabiguan, wala pong taong nakaabot sa rurok ng pagtatagumpay. Failure is not measured when a person fall or failed. Failure is measured when a person fall, bankrupt, or failed, and do not rise up again. Yun po yung mga bigo. Tinanggap nila na sila'y bigo na at wala na silang kinabukasan. Hindi po totoo yan. Kaya nais kong inyong maintindihang mabuti ito, na hindi naman tayo ang pumili sa Diyos. Dahil kung tayo ang masusunod, hindi natin gusto ang Diyos eh. Hindi tayo dadalangin sa Diyos. Nako, hindi tayo dadalangin sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nakikita. Pero dahil gusto niya na magawa niya yung kanyang mahusay na balak, dahil yung kanya lamang balak ang pwedeng magtagumpay. At maraming ayaw dun sa kanyang plano. Eh ano ba ang plano ng Diyos? That you should go and bring forth fruits, and that your fruit should remain. So, pansinin po natin ito, ang gusto ng Diyos, ikaw at ako'y mabunga dahil ikaw at ako parang isang puno. Nung si Adan ay utusan niya, be fruitful and multiply. Naubos ang mga tao at natira ay si Noah at ang kanyang pamilya, 8 sila. At ang utos ng Panginoon kay Noah, be fruitful and multiply. So maliwanag po na sa bunga ay may binhi at yung binhi ay pwedeng mamunga uli. One grain or one kernel of corn can produce 350 kernels.
one grain of rice can produce 13 kabans of rice, o palay. So, atin pong pansinin, ikaw ay nilikha so that you will be fruitful and you will multiply. Sa buhay po, kailangan po ang managerial ability. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Inaanyayahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14, August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na lubang uri ng sakit o karamdaman yan? You have to learn how to manage. And then, when you have learned the art of management, because everything revolves around managing a relationship, your money in the bank. Pero after learning the art of management, you need to excel in leadership. And first definition, simple definition of leadership is an influence. Kaya kailangan ikay nalalapitan ng iyong mga anak at hindi natatakot sa iyo. Kailangan ikay na pagsasabihan ng iyong mga mahal sa buhay. That is leadership. Para hindi sila pupunta kung saan-saan. Kaya nga, nais kong inyong maunawa ang mabuti. Ikaw ay pinili ng Diyos. Yun po ang isang napakatigas na katotohanan. This is the hard fact and the hard truths that you were chosen. Sa ayaw mo't sa gusto mo, ikaw ay hinirang. Kaya ang payo ko sa iyo ay huwag ka nang makipaglaban pa sa pagkahirang sa iyo. Pumayag ka na lang. Bow down and let God do what He planned. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained or appointed you. So what is our appointment? That you should go and bring forth fruit. So there is an activity. Passivity is not worthwhile. You have to be active. Amen?
proactive. Na ang ibig sabihin sa lahat ng iyong bawat araw, you will stand on solid ground of win-win attitude. Ang ibig sabihin, pag tumulong ka, panalo ka. Amen? At ang tinulungan mo, panalo din. Yan po ang win-win. Lahat ay nakikinabang, hindi ikaw lang. Kaya kung ikaw lamang makikinabang doon sa gagawin mo, forget all about it. Failure is certain. Kailangan po na lahat ay makikinabang, lahat ay maluluwalhati, lalo't higit ang Diyos. Amen? So, chosen and appointed that you should go and bring forth fruits and that your fruit should remain. Sa Proverbs 24:16, for a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. So, ang tao pong matuwid ay hindi na gugulat sa pagkabigo. Tatayo uli siya. Amen po ba? Magsisimula, mag-uumpisa uli siya ng panibagong ipagagawa ng Diyos sa kanya. Kaya unawain mo po that God will not bless the coward, but He will bless all those who are courageous, brave, and daring. For a man, a just man, falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. I-connecta mo dyan ang 24:16 ng Acts. Mahalaga ito. Maliwanag na budhi. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Kailangan pong 100% ay maliwanag ang ating budhi sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Hindi po magandang magsisinungaling ako sa asawa ko. Hindi po magandang maglilihim ako sa aking mga anak. Kailangan po yung tinatawag na transparent. Ano po, kailangan ikay bukas. Herein do I exercise myself. Exercise. Na ibig sabihin ito ang ginagawa ko sa aking sarili. Na laging may budhi ako na walang bahid ng anumang kapintasan o pagkakasala sa harapan ng Diyos at sa harapan ng lahat ng tao. Makapagsasabi ka kaya sa iyong katabi na maliwanag ang iyong budhi. So, pansinin po natin, napakahalaga po nito. A clean mind, a pure heart, and a clear conscience. Yun lamang po ang aking iniingat at inaalagaan dahil yun lamang ang kayamanan ko. Clean mind, clear conscience, and pure heart, without which a life will be shipwrecked. Kapag wala po itong tatlong ito, parang isang barko na napapunta sa mababaw na batuhan ng dagat. Napakaganda po ng mensaheng ibinigay sa atin ng Diyos at nais ko na dalhin ito sa inyo kahit hindi kayo papayag. Ang titulo po ng mensahe, Heaven and Earth's Inheritance of Poor and Meek. Wala ka pong talo dahil ikay may mana na. Bago ka pa isilang at bago ka pa ipaglihi, nakahanda na, inihanda na ng Diyos ang mana mo. At ano ang mana natin? Langit at lupa. Poor and meek. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. That is inheritance. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, dalawa lamang pong attitude. Blessed are the poor. This is a genuine blessing. It is always our rise and falling, succeeding or failing is based on our attitude. It is either positive or negative.
And that attitude, if it is positive, it has to be to line up with the Word of God. If it does not line up with the Word of God, forget all about it. That is only mental attitude and not positive attitude with respect to the Word of God. Ang pararangalan lang po ng Diyos ay ang Kanyang salita. Amen? So, una, right attitude to receive the inheritance. Tamang pag-iisip, tamang paniniwala para matanggap ang mana. At ang pangalawang katotohanan, huwag mong aalisin sa iyong isipan, laging alalahanin mo, the second truth is that you were chosen to be fruitful. And then the third truth, you have to provoke. So the third truth is to provoke jealousy. Hindi ka po kaiinggitan ng mga taga-sanlibutan kung wala sa iyo ang pagsama ng Diyos. Nung dumating si Joseph sa bahay ni Putipar bilang alipin, alipin pa lang po siya. Pero kapansin-pansin agad ang palatandaan na si Joseph ay isang maunlad na lalaki. At siya po ay nagpatuloy na maliwanag ang kanyang budhi sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kanyang boss na si Putipar. Laging tandaan mo po, pag ikaw ay banal, marami ang lalait sa iyo. Pag ang tao ay balasubas, marami ang sumasama. Pero pag ang tao ay banal, marami ang umiiwas. Dahil nalalantad ang kanilang kabulukan. Kaya nga, unawain nating mabuti, right attitude to receive your inheritance. Ito pong manang ito ay hindi nabibili ng salapi. At huwag mong tatangkain. Dahil hindi salapi ang kailangan para ikay magmana ng langit at ng lupa. At huwag din natin kalilimutan, do not lose sight of eternity. Because eternity will be a life spent without end in the presence of God. Without end and forever. Kaya tingnan mong mabuti kung paano ka, ikaw ba naghahanap buhay lang para magkaroon ng budget? Ikaw ba'y naghahanap buhay lang para mabili mo yung iyong mga pangarap? Nais ko pong ipaunawa sa iyo. Kapag tama ang buhay mo, hindi mo nahahangarin ang anumang mga kailangan mo dahil idaragdag sa iyo yan ng Diyos. Maliwanag po ang Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ang atin pong lilinangin, ang ating i-nurture and i-enhance sa ating buhay ay ang kaharian ng Diyos. Maging pangunahin sa atin ang kaharian ng Diyos. Pumasok ka man saan mang negosyo, ikaw po ay magtatagumpay. Bakit? Dahil nasa unahan mo lagi ang Diyos. At walang competitor na tatalo sa iyo. Dahil pag tinularan ka, may panibagong bright ideas, another move of God para ilipat ka sa mas mataas na hanap buhay. So you will always be an original in your pursuits. Bakit? Dahil bibigyan ka lagi ng Diyos ng bago. Amen? Dahil ibabahagi mo. Kaya sabi nga nung isang nag-aral, isa siyang negro, at si Washington ang kanyang apelyido. At ang sabi niya, bakit isinishare yung iyong natutuklasan tungkol sa peanut? Ang sabi niya, binigay ng Diyos sa akin itong katangiang ito para makinabang ang buong daigdig. So, nais kong ipaunawa, kung may talento ka, yan po ay i-share mo sa lahat ng tao dahil ang dakilang utos, ibigin ng Diyos at ang pangalawa, ang kapwa-tao. Kaya lahat ng talento natin, lahat ng yamang bibigay sa atin ng Diyos ay dapat gugulin natin, gamitin ay sa kaharian ng Diyos at sa pag-unlad ng mga tao. All blessings we have to use for the worthy causes of the kingdom of God, and we are to use it
for the enrichment of humankind. Alam mo, hindi ka po pagkakaitan ng Diyos. Ibibigay sa iyo ang lahat ng yaman as long as ang Diyos ang maluluwalhati at ang tao ang makikinabang. Kailangan dalhin natin ang mabuting balita at sa bibig ng mga tao, kailangang mamutawi ang pangalang Jesus. So, unawain mong mabuti kapag ikay masunurin sa Diyos, meron kang budget mula sa langit. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Ngayon, ako po ay maraming mga pagsubok, maraming kabiguan. Pero dahil po doon sa mga kabiguang yon, kaya ako ay nasa kalagayan ko ngayon. At marami ang nag-aalok ng panibagong mga projects at muli nag-aalok na i-up uli ang ating EBN sa satellite. Kaya nga kung atin pong unawain, it is your attitude. If it is positive and in line with the Word of God, ikaw po ay iaangat ng Diyos. Kung papansinin po natin, nasa North Park ako, kasama ko ang apo ko, at pumikit siya at inulit-ulit yung telepono. 73737, 73737. Sabi ko, ayos nga naman. Ang meditation ko ay Psalms 37 at Psalms 73. So, 37, pag binaliktad mo, 73. At pag iyong binasang paulit-ulit ang Psalms 37 at Psalms 73, may babala doon, huwag kang maiinggit sa mayayaman na yumaman sa likong pamamaraan. Hello? Pagtiwalaan mong ganap at lagi na ang iyong pagpapalay magbubuhat sa Diyos. Kaya nga po, kung ano man ang hanap buhay ng sinuman, laging tandaan mo, sasamahan ka ng Diyos. At babala sa mga may bahay, sa mga babae. Huwag kang maiinis kung maliit pa ang iniintrega sa iyo. Lalaki rin yan. Amen? So, natatandaan ko ang payo ng aming lolo. Ang sabi niya, kahit yung biyanan ko, ganun din ang payo. Habang maliit ang kumot, mamaluktot. Ibig sabihin, kung ano ang kita mo, doon ka lang. Ano po? So, yun po ay isang napakagandang prinsipyo sa buhay na aming dinala ng kaming mag-asawa. At talagang tunay po, dahil ang sabi rin ni Solomon, kung ikay mayaman, mabuhay kang parang hindi mayaman dahil sa ibabaw ng lupa, maraming mahirap na nagpapanggap na mayaman. At ito rin po ang babala. Pag ikaw po'y nagtagumpay, ito ang sasabihin ko sa inyo, may 3 uri ng tao na lalapit sa iyo. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Yung mga taong magiging kaibigan mo dahil may pera ka. At yung mga taong maiinggit sa iyo dahil nahigtan mo ang kanilang kalagayan. At yung taong magsisinungaling sa iyo. So mamili ka, sinong tao ang gusto mong maging kaibigan. Kaibiganin mo muna ang Panginoong Jesus sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sumusunod sa aking utos ay mga kaibigan ko. Kaya pag ikaw ay yumaman, walang darating. Kung may dumating man na mga mandaraya, yun ay mapupuna mo agad at madadala mo agad sa panalangin at ito'y maihihiwalay sa iyo. So, bakit ang langit at lupa? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nagsimula ang sermon ng Panginoon ay attitude. At ating unawain, it is our heart attitude that will make us or unmake us. That will make us successful or unsuccessful. Happy or despairing. Alin man po, ano ang gusto mo? Na ikaw ay may magandang isipan, na ikay anak ng Diyos, na ang Diyos ay sinasamahan ka,
At ang katotohanan po, kapag ikay nabuhay na nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos, ikaw po'y babakuran ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. At ikay bibigyan ng isang kalagayan that God will be in front of you and there will be a mighty barricade, fortified protection at walang sino mang masamang makahahawak sa iyo. Kaya nga unawain mo na kailangang alam mo ang mga bagay na walang hanggan. At kapag alam mo ang mga bagay na walang hanggan at pinahalagahan mo ang walang hanggan, mag-iiba po ang iyong buhay. Kapansin-pansin, dahil paulit-ulit kong binasa sa Tagalog, sa English, itong Psalms 37, at may napuna akong ilan kung sino ang magmamana ng lupa. Sigurado po ang langit dahil ang mga nasa langit sa ibabaw ng lupa ay yung walang pag-asa kundi ang Diyos. Yun pong pure in spirit, ang ibig sabihin walang inaasahan kundi ang Diyos. Dahil pag hindi ka aasa sa Diyos, pag nawalan ka ng trabaho, baka ikaw ay maglasing. Baka ikaw ay magdroga. Kailangan ang pag-asa lamang natin ay ang Diyos at sa Diyos lamang tayo laging nakikipag-usap. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, do not leave behind your first love. First love is fellowship. First love is relationship with Jesus. A personal relationship and fellowship. Kaya napakahalaga po na lagi mong kinakausap ang Panginoon, iyong ikinukwento ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga kabiguan, ang nagpapahirap sa iyong isipan. Ito po'y inilalahad mo dapat lahat sa Diyos dahil ang sabi niya, cast all your cares upon me. And that is not an option. That is not an invitation either. It is a command. Kaya if it is a command and we fail to obey the command, we shall suffer the consequence of disobedience. Kaya sabi niya, ilagak mo ang lahat ng kabalisahan mo. Ano ba ang kabalisahan? Yung hindi ka makatulog, laging naiisip mo na hindi ka na mahal ng iyong asawa, na baka may katabi ng iba. Lahat ng iyong iisiping masama mangyayari. Kaya isipin mo na ang iyong asawa ang katabi ikaw, kahit malayo sa iyo. Hello? Na ibig sabihin, wala siyang iisipin kundi ikaw dahil iniisip mo siya na siya lamang ang sa iyo. So, ang pagsiselos ay mawawala. Ang pagkagalit ay mawawala dahil ang isang nagsiselos ay pwedeng magalit. Magiging make-believe and fantasy yung kaniyang gagawing pagsiselos na wala namang kadahi-dahilanan at wala namang pruweba. Kaya again, it is in the mind. Ang iyong pagunlad, ang iyong kaligayahan ay nagsisimula sa iyong isipan. Ang iyong kayaman ay nagsisimula sa iyong isipan. Kaya kapansin-pansin po, yun pong pagmana ng lupa. Napansin ko dito ang ilang bahagi sa verse 9. Napansin ko rito na napakaganda. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Sino ang magmamana ng lupa? Those that wait upon the Lord. Hallelujah. So ano po ang waiting upon the Lord? Huwag kang aburido, huwag kang kung ano-ano na lang, magkatrabaho na lang para kumita. Huwag! Diyan maraming nasirang buhay para lang kumita. Maghintay ka sa Panginoon, may takda ang Diyos. Kung wala kang pera sa paghihintay, magdiwang ka sapagkat merong linuluto ang Diyos sa iyong puso't isipan. Nung ako ay utusan ng Diyos na mag-broadcast, wala akong experience, wala akong pera, at hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero sinunod ko siya. After 6 months ng once a week na broadcast, baon ako sa utang. At sabi ko, Diyos ko, tapos na po ako sa pagsunod sa iyo. Kapag hindi mo ako binigyan ngayong araw na ito ng 10,000, that was 1987. At malaki po ang 10,000 noong 1987. Pag hindi mo ako binigyan ng pambayad sa broadcast, ayoko na. Nagkakautang ako ng hindi naman akin, iyo naman ito eh. So, umiiyak ako dahil ayaw ko na huminto. Nagustuhan ko na ang broadcast eh.
Mamamatay ako pag hindi ako nakapag-broadcast. At alam ng Diyos ang aking puso. At biglang may lumapit sa aking babae na nakangiti. Sabi, Brother Greg, answered prayer tayo. Hindi ko siya naririnig. Pero nung ilabas niya yung cheque, ito, answered prayer tayo, 10,000 para sa ministry. Saka ako natuwa, nagalak. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo, waiting on the Lord, ang ibig pong sabihin, tiis-tiis lang habang there will be delays, yes. Pero yung katuparan ng pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos, mangyayari yan. Dahil doon sa waiting time, doon na di-develop ang iyong persistence, ang iyong patience. Because when you are a patient person, you are complete and you are perfected. Ang matiisin ang sakdal. Kaya mapapansin natin na ang tao ngayon ay binubuhay sa katamaran. Remote lahat. Kaya nga remote, ang ibig sabihin, bihirang-bihira ang kilos ng katawan. Kaya marami ang may alta presyon because of lack of movement. Beruin mo, kumakain ay sa bed at papindot-pindot na lamang. Hindi niya namamalayan na kapag may kinain ka, kailangang akyat manaog ka sa iyong bahay. Kung wala ka mang aakyatin, ay lumakad ka na lang sa paligid ng iyong bahay. Dahil yung heat na mapuproduce, yun po ang lulusaw sa iyong mantikang kinain. Kaya kailangan po ang movement. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ang movement. Kaya pansinin natin yung mga naghihintay. Ikaw ba'y may hinihintay sa Diyos? Believe and work what you believe and then increase your great expectation. Dahil makakamit mo, for those who wait upon the Lord shall renew their strength. So araw-araw po ikaw ay nagbabago ng sigla. Sapagkat tuwing umaga sasabihin mo ngayon na ang araw. Ngayon na ang araw at hindi nangyari, kinabukasan uli. This is the day. Hindi pa rin nangyari, 27 years na. This is the day. Pero ako'y naniniwala that this is truly the day. Kung ano yung aking hinihingi sa Diyos, hindi ninyo alam, pero alam ng Diyos at alam ko, this is the day after 27 years. Oh, purihin ang Panginoon. Amen? Hindi ako nagbabago doon sa aking hiningi at hindi ako magbabago doon sa aking hiningi sapagkat ito ay tutup din. 3 bagay, He will fulfill it. What He started, He will fulfill, He will perform, and He will accomplish. Fulfill, perform, accomplish. At alam mo, pag nangyari na yung pangarap na isinilid sa iyo ng Diyos, wala nang magiging imposible sa iyo kahit bigyan ka pa ng pangarap na imposible uli. So, pansinin po natin, if you are prosperous, it provokes jealousy. Kapatid mo, magsiselo sa iyo, siguro, mas mahal ka ng iyong magulang, hindi naman alam na wala namang ibinibigay sa iyo. Siguro, kaya ka mayaman, ikaw ay nagnanakaw. Yun po mga criticism. So, when you are successful, critics will arise. Pero wag mo silang pagpapakinggan dahil ang pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Talo ka pag hinarap mo yung kritiko mo. Yung kritiko mo ay tuntungan mo para ikaw ay lalong iangat ng Diyos. Manahimik ka lang. Yung hinahatulang ka at isinasakdal ka, manahimik ka lang. Dahil iaangat ka ng Diyos. Whew, glory. I'm so excited today. Are you? So, ang susunod sa verse 11. So, ang una, those who wait. Ang pangalawa, but the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. So, ang pangalawa, para ikay magmana ng lupa, delight yourself in the abundance of peace. Mabigo ka o magtagumpay ka, magkaroon ka ng kapayapaan. Amen? Nalugi ka, magkaroon ka lang ng kapayapaan, for all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Eh ano kung nabigo ka? Ngayon habang ako ay nagmamaneho, lampas ulo na ang aking problema.
Dahil pag hindi ka po marunong mag-manage ng iyong problema, mai-stress ka at kung ano-anong sakit ang dadapo sa iyong katawan. Kaya napakahalaga po, cast all your cares. Yan po sa isipan. Cast all your burdens. Yan po ay sa iyong responsibilidad. So, pansinin po natin, ikaw ay may responsibilidad, tatay ka, may responsibilidad ka sa iyong pamilya. Ilagak mo sa Diyos ang kailangan mong pera para matustusan mo ang pamilya mo at ikaw ay tutustusan ng Diyos. He will sustain you. Amen po ba? Kaya nga ating nawain uli, it's all about management. Kailangan meron kang management skill and then apply leadership. And then when you are on the lead, then people will follow you. People will respect you and people will submit and obey you. Submit to you and obey you. So, ating pansinin, kailangan ang kaligayahan mo muna ay ang kapayapaan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, peace I live with you, not as the world give it I to you. So, yung kapayapaan, if you have Jesus, He is the Prince of Peace. At yun po yung unlad. Wala kang katatakutan sapagkat ang iyong maririnig lamang spirit of wisdom and revelation. Kaya nga, the meek shall inherit the earth. Those who wait upon the Lord shall inherit the earth. And those who delight themselves in the abundance of peace shall inherit the earth. What is meekness? Ang meekness po ay hindi ibig sabihin ay ignorance. No. Ang meekness po is with intelligence and excellent spirit. Ang meekness po ang ibig sabihin, though you understand situations, pero marami pong nagagaling-galingan manahimik ka na lang. Bayaan mo na lang sila dahil hindi naman sila papayag na sabihin mo mali ang iniisip ninyo. Sabihan mo rin pero pag itinuloy pa rin. Naalala ko ang isang kwento about meekness sa isang hotel sa California. At may dalawang engineer, yung isa ay civil at yung isa ay mechanical engineer. Nagtatalo yung dalawa. Lumalaki ang population ng ating hotel. Ang daming mga customer. So, kailangan magdagdag tayo ng elevator. Pero paano ang ating gagawin? Paano ang ating gagawin na maliit lang itong area para sa hotel, sa elevator? May janitor. So, hindi po ito pakikialam. Yung kanya suggestion lang. Engineer, simple lang yung problema ninyo. Hindi siya pinapansin, janitor lang. Simple lang yung problema mo. At sabi, bakit? May alam ka ba? Ang sabi niya, oo. Ang gawin ninyo dahil wala nang space na malaki, ay bakit hindi ninyo gawin na panoramic elevator? Ibig sabihin sa labas ng building. Doon po nauso ang panoramic elevator. May isa ring lalaki na janitor sa isang coal mine. Kaya siya laging puro aso. At again, this is a matter of right attitude. If you have right attitude, you will have right choices. Sabihin mo sa iyong katabi, if you have right attitude, you will have right choices and right decision. Amen? So, right attitude, right choices, right decision, and right action. Apat po yun. Laging tama, Hindi po yung ibig sabihin kanan, kundi tama. So, ngayon, ang sabi niya, janitor siya Maliit lang ang kanyang pag-aralan. Pero sabi niya, gusto ko maging presidente nitong korporasyon na ito. Pero sabi nung kanyang isipan, hindi mangyayari, janitor ka lang, kapatid. Janitor ka lang. Tumahimik ka na. Pero isang araw, nagkaroon ng malaking problema ang coal mine. At humingi sila dahil hindi malutas ng mga top brass. Dahil kadalasan ang mga nandun po sa taas ay nakabox lang ang isipan nila, sila ay sang-ayon lang doon sa napag-aralan nila. Pero ang hindi ko makalimutan ang sabi ng Dean of Engineering sa amin, remember this, when you are in the field,
it is only 10% theory and 90% perspiration. Tama nga naman pagdating dun hindi mo maiiakma yung nandun sa libro. Ikaw na ang gagamit ng iyong common sense. 10% theory, 90% perspiration. So ngayon, dahil nga nakabox yung mga CEO at saka yung mga top brass, hindi nila alam ang gagawin, kaya nag-announce sila humihingi sila ng solusyon. At isa siya doon sa nagpadala ng solusyon. Siya ba'y natanggap yung kanyang solusyon? Hindi po. Out of more than 3,000 employees, ang kanyang ikinatuwa, 20 yung nag-submit ng suggestion. Ibig sabihin, meron lamang 20 na may leadership instinct. Hello? So, your rise and fall is dependent on how you will manage your life and how you will lead your life. So, siya po ay nagkaroon ng malaking pag-asa na meron siyang pagkakataon. At dumating ang panahon, nag-adjust siya, nag-aaral siya, siya po ang naging presidente ng korporasyon. It started in a right attitude. Amen? So, lahat po tayo, linikha tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, lahat tayo ay may magandang pwesto sa ibabaw ng lupa. Desisyon mo na lang yan, kapatid. Amen? So, sino ang magmamana ng lupa? Yung nabubuhay na may kapayapaan sa kanyang puso. And then, ang isa pang napansin ko sa verse 22. Oh, ang ganda talaga ng Diyos. For such as be blessed of Him shall inherit the earth, and they that be cursed of Him shall be cut off. Nais kong ipaunawa that you are blessed by God. Amen? Ika'y pinagpala ng Diyos. Hindi ka ba naniniwala that you are blessed by God? So, dahil ika'y pinagpala ng Diyos, mamanahin mo ang lupa. Anong lugar sa lupa ang iyo? Hindi mo ito maunawaan pa sa ngayon, pero laging unawain mo na ika'y pinagpala ng Diyos. Dahil nasa iyo si Jesucristo, nasa iyo ang banal na Espiritu, at nasa iyo ang Biblia. Nakukuha niyo po? Kaya pag ikay naging mahirap pa rin at ikay nanatiling nasa bisyo pa rin, ang ibig sabihin talagang ayaw mo ng pagbabago. Ikay hinirang ng Diyos, at dahil hinirang ka ng Diyos, ikaw ay appointed for prosperity. Ikaw ay appointed for wise living. Kaya nga, unawain mong mabuti. May appointment ka na ikaw ay maging mabunga at maging maunlad at maging masagana sa espiritu, sa kaluluwa at sa katawan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakanin o inumin. Huwag kayong mag-aalala tungkol sa kinabukasan. Sapagkat kung ano kayo sa ngayon, yun ang inyong kinabukasan. Kaya kung nagtitiwala ka sa Diyos ngayon, magtitiwala ka after 5 years. Tiwala ka pa rin sa Diyos. And then napansin ko pa rin ang isa. Sabi ko, ang dami namang inheritance dito sa verse 29. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. So ano na ang tatlong katangian? Ang una, ano ang una? Sa verse, isa-isahin natin, ilagay natin sa verse 9, they that wait, those that wait upon the Lord. So yun yung una. And then, ang pangalawa, verse 11, those who have an abundance of peace in their heart. And then, ang pang-apat sa verse 29, ito ang pang-apat, isulat mo. The righteous shall inherit the land. So, ang matuwid, mamanahin niya ang lupain. And then, ang pang-lima o pang-apat, verse 34. Wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee to inherit the land. So, pansinin natin, He shall exalt thee to inherit the land. So, una, ikaw ay mapagtiis, ikay naghihintay doon sa pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos, at hanggang ngayon, yun pa rin ang pangarap mo, at ikaw ay itataas. Ikaw ay iaangat para pagpalain. Kaya pag ikaw ay matagumpay na, tandaan mo ito, marami ang mawawala sa iyong circle of influence.
Dahil mahihiya na silang lumapit sa iyo. Kaya pag ikay matagumpay na, darating ang iyong tagumpay, bumaba ka at balikan mo sila at sabihin mo na sila ay kaibigan mo pa rin. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga po, kailangang mahusay ka na mga siwa. Kaya yun po yung sabi ni Jabez, and let your hand go with me and protect me from evil that it may not cause pain. Marami pong hindi maligaya na nasa rurok na ng kayamanan, ng tagumpay. You know why? Dahil kasi hindi nila alam kung paano nila ima-manage ang kayamanan pagdating na nasa kanya na ang kayamanan. Pero ako, payamanin ako ng Diyos, I know how to manage it. Dahil wala pa yung kayamanan, ako ay mayaman na. Dahil ang sabi ng Biblia, sabihin ng mahirap na siya ay mayaman. Pag ikay naging masunurin sa Diyos, darating sa iyo ang kayamanan. Bakit? Dahil nung wala ka, sinasabi mong ikay mayaman. At pag mayaman ka na, hindi mo na sasabihin ikay mayaman dahil iiwas mo na ang sarili mo sa mga taong maaari ikaw ay linlangin, lokohin at pagsamantalahan. Pero hindi, dahil ikay matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, narito na. Sabihin mo ito ang takdang araw na isasagawa ko na ang matagal kong pangarap. Ang may provision lamang po, kahit po sa kumpanya. Nung ako po'y nasa construction, ako po ay may tauhan at ako po ay may budget. Yung pampasweldo ko, yung pambili ko sa field, dahil hanggang Mindanao po ako'y nadidestino. So may budget. Dahil bakit may budget? Dahil may project. Kaya kung ikaw ay may pangarap na galing sa Diyos, may budget yan. Amen? Kaya ang gagawin mo lamang ay simulan mo na habang wala pang budget. Yung iba, naghihintay muna ng budget. Hindi. I-clear mo na yung area. Nakukuha niyo po, i-clear mo na yung area at pag nakita ng boss mo na maayos na yung area, saka ka padadalhan ng lump sum na kakailanganin mo sa iyong project. Kaya ngayong hapon, ikay itinakda ng Diyos dahil ikay hinirang. Hindi ka hinirang para maging pulubi. Hindi ka hinirang para ikaw ay laging nangungupahan. Ihinirang ka para ikaw na ang magpapaupa later on dahil yung mangungupahan sa iyong mga bahay na itatayo ay tuturuan mo na magsarili. Hello? Amen. So, hindi mo sasarilinin ang iyong tagumpay, hindi mo sasarilinin ang iyong pagpapala dahil inibig tayo ng Panginoon para gamitin natin sa pag-ibig sa Diyos. Inibig tayo ng Panginoon para ibigin natin yung mga hindi kaibig-ibig at kapuspalad. Pinagpala tayo ng Panginoon upang pagpalain natin yung walang pagpapala at sa ganon, sila ay magpapala din sa Diyos. Lilipat ka ngayon sa Visayas para pagpalain sila at lilipat ka ngayon dahil sila na ang magpapala sa kanilang mga kababayan. Lilipat ka sa Mindanao, pagpalain mo sila at aalis ka sa Mindanao at pupunta ka na sa Malaysia. Hello? Progressive po ang pag-unlad because you are poor in spirit, because you are meek, and you will always cast your anxiety. Dahil may mga pagkakataon po that we cannot measure up to the immensity, to the improbabilities na nandun po sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Imposible po Magsa-satellite TV. Kung ginamit ko ang isipan ko, hindi po ako tutuloy. Dahil hindi ko isipan ito ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. So nagtatagumpay ako dahil hindi ko paraan. Marami akong alam dahil ako ay technically minded, pero hindi ko ginagamit yung kaalaman ko sapagkat yun ay may hanggan. Kaalaman ng Diyos, walang hanggan. Unlimited ang pamamaraan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay susubaybay sa salita ng Diyos at panunuorin mo ang iyong pastor, makikita mo kung paano magtiwala sa Diyos. Amen. So, sino po ang magmamana ng langit? The poor in spirit. Sinong magmamana ng lupa? The meek.
The meek. And who are the meek? Those who wait upon the Lord. Those who greatly delight in the peace of the Lord. Amen? 4 po yun. Kaya ito ay iyong in-nurture, iyong i-enhance, iyong linangin. At maraming lalapit sa iyo at sasabihin sa iyo, mag-broadcast ka sa aking telebisyon, station libre. Sabi ko, ayoko. Gusto ko yung sarili ko. Ang television station. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, magiging ka pong matapang. And only the daring shall inherit the earth. Yun lamang pong malalakas ang loob at matatapang ang magmamana ng kalupaan. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, ang duwag hindi sinasamahan ng Diyos. Ang duwag hindi pinagpapala ng Diyos. God blesses the daring, the courageous, and the brave with a full reassurance that I will be with you, I will compass you about with my peace, and I will do the fighting for you. Laging tandaan mo, it is by Him, through Him, and for Him. Sabihin mo, by Him, through Him, for Him. Wala po ang sarili doon. Kaya ngayon pong umagang ito, sa Jesucristo lamang po ang gagawa ng pagkatawag sa iyo. At manatili kang nasa kapahingahan. May bayaran ka? Pumunta ka sa lawa at kumuha ka ng pilak doon sa bibig ng isda. So, ibig sabihin, laging may paraan ang Diyos. At huwag mong gagamitin yung iyong nakagawian bago ang laging pamamaraan ng Diyos. Kaya exciting po eh. Because enthusiasm, meaning entheos, that you are filled with God. And when you live daily filled with God, then you will be energized. Lalakas ang iyong katawan. Amen? And if you exercise faith, lalo kang magiging malusog. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.